Hello! Ipiplex ko lang yung aking bagong rosary. Kasi ang ganda niya, nagagandahan talaga ako. It's black. Kasi my favorite color is black. Okay, ang cute niya. Meron siyang Benedictine medal. Ayan. Ayan. Meron siyang Benedictine medal. Ang cute niya. And of course, pinabless ko na to kanina. So, sacramentals na to. Okay? Ayan. Ang cute. I love it. And mayroon akong tips sa inyo, mga Katoliko. Kapag bibili kayo ng cruise, yung something, yung ganito, yung necklace, o kaya yung sa altar ninyo, ganon. Dapat na bibilhin nyo is yung meron siyang Jesus diyan, tapos may INRI na nakalagay. Kasi, remember, nung ipinako si Jesus, tatlo silang ipinako nung time na yon. Yung si Jesus at saka yung dalawang magnanakaw. So, kung walang Jesus na nakalagay doon, ibig sabihin, hindi mo alam kung kaninong krus yon. Baka yung magnanakaw, yung krus, yung wino-worship mo, di ba? So, dapat, intindihin nyo, may INRI dyan sa taas. Ha? INRI. Ang ibig sabihin no ng INRI is Jesus Nazarenos Rex Iodorium. Ang hirap niyang iano. At ang sa English nun is Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yun ang ano nun. Yun ang inilagay ng mga Poncio Pilato, yung mga Romano na nagpako sa kanya. Yun kasi ang inilagay. Which is, ayaw naman ng mga Hudyo dati, pinapapalitan nila yung INRI. Pero sabi ng Poncio Pilato, sabi ng mga Romano, sabi nila, yun na yung nakalagay. Kung ano yung nakalagay, yun na yun. Ganun. Kaya naging INRI. Which is, okay lang din naman na dapat nakalagay ang INRI dyan. Kasi remember, kapag kahit tao lang yung nakalagay dyan, may nakalagay na nakapakong tao dyan, hindi mo kasi makikilala kung si Jesus yan o kung yung dalawang magnanakaw. So, dapat talaga may INRI dyan. May INRI. Kasi yun si Jesus. It's Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Isa pang kaalaman, mga kapatid, is kapag bibili kayo ng mga rosaries ninyo, mga religious items ninyo, huwag nyong bibilhin yung sinasabi nila na blessed na to. Yung mga sinasabi nila, ay blessed na to, bilhin mo na, blessed na yan. Huwag nyong gagawin po yun kasi bawal po ipagbili, ipagbenta ang mga na bless na mga religious items. Kasi kapag hindi pa na bless ang isang religious item, ang tawag dito religious items lang. Kapag na blessan na siya, ang magiging tawag dito is sacramentals, from the word sacra meaning holy. Okay? Sa CCC 2121 sinasabi doon na ang pagbibenta pala ng mga religious item na blessed na is hindi po siya tawag dito, bawal po talaga. It's called sin of simony. Kasi meron po, nakalagay po sa Biblia, kaya nga tinawag na simony, kasi yung kwento po is about kay Simon the magician, hindi si Simon Peter, si Simon magician, na gusto niyang bumili ng isang parang religious items, parang ganun, basta kaya tinawag yun na sin of simony. Sa ano yun sa Acts 8 verse 9 to 24. Basahin nyo na lang sa mga Bible ninyo. So, yun lang, bawal po, lalo na yung mga, di ba may nakikita kayo na mga ads sa Facebook sometimes na sinasabi nila na yung necklace daw na cruise is na-bless na daw from Vatican, yung mga ganon. Bawal po yun. Hindi nyo po dapat binibili yung mga ganon. Ito pa, isa pang kaalaman para sa lahat. Kapag bumibili kayo ng ganito, wag nyong, 'di ba, may yun nga, yung merong mga nagsasabi doon na blessed na daw. Oh, okay, bibilhin ko na kasi blessed na. No, wag nyo pong bibilhin kasi alam nyo po sa ngayon, lalo na sa panahon ngayon, talamak yung mga peking ganito. Yung oo nga na blessan pero ibang bless yung nilalagay nila. Yung tawag dito, yung riniritualan nila ng some kind of demonic ritual. Yung mga albularyo, mga kung ano-anong mga
yung mga ginagawa nilang anting-anting, oo nga, rosary nga yon. Pero ang dasal na ginawa nila is dasal ng demonyo. Kaya yung mga gusto nyong bumili ng ganito, doon kayo sa legit nagbebenta sa mga, for example, sa mga simbahan mismo, sa mga simbahan kayo bumili. May mga nagbebenta, meron naman silang binibenta doon. Punta kayo sa office nila, magtanong kayo. Meron silang binibenta, nakatulong na kayo sa simbahan. Tapos, sigurado pa kayo doon sa binibili ninyo na wala talaga siyang ano. Right after naman, katulad sa akin kanina ko lang to binili. And then, before Mass, bumili ako ng ganito. After Mass namin, sinabi ko kay Father, paki-bless nga ito kasi sabi ko kakabili lang. Ayun, bless lang niya. Wala pang isang minuto. So, napakabilis lang naman mag-bless. So, huwag kayong ma-bother na, wala naman kasi, hindi ko naman kasi mapapa-bless, ganyan. Ito na, bless na daw, sabi nung nagtitinda. No, hindi po yun tama, bawal po yun. Sin of simony, magkakasala po kayo ng sin of simony doon. So, kung gusto nyo makasiguro na yung religious items ninyo, ipa-bless nyo po sa pare. Okay? Sa pare nyo po ipa-bless. Kasi ang mga pare lang po ang may authority. Okay? Yung mga nagsasabi dyan, nakakatakot kaya yung mga blessed na yan, pero meron pa lang nilagay doon sa loob na something like a curse. Tapos, mababother ka na lang kinagabihan or the next day na since nagkaroon ka ng item na yon is lagi kang minumulto, nababangungot, yung mga ganon. Beware po. Meron pong mga marami pong kasong ganun sa mga exorcism ministry natin sa Catholic. So, the best po na gawin ninyo is bumili kayo doon sa simbahan mismo and then ipa-bless nyo right away sa pare. Okay? Para maging sacramental siya. Okay? Kapag hindi po kasi na-bless, ang tawag lang dyan is religious items. Okay? Yung mga nagsasabi diyan sa mga Facebook, yung mga ads na porke galing daw sa Vatican, na-bless na daw ng Pope, yung ganun. No po, hindi po yun scam po yun. Baka blines lang yun ng isang demonic, something like that. Nakakatakot. So, please, beware. Okay? Awareness lang po. Tips for today. Goodbye, mga kapanalig.